Wala raw sasantuhin at nangako magiging patas ang Kamara sa pag-iimbestiga sa anomalya sa mga flood control projects. Yan po pinangako ng bagong upong House Speaker na si Congressman Faustino Boji D. III. Pinalitan niya si Congressman Martin Romualdez na isinakripisyo raw ang posisyon para sa Kamara. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Isang malaking araw para sa Kamara ang pagbabago ng liderato, ang pagbaba ni Congressman Martin Romualdez. Today, with a full heart and a clear conscience, I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. The greatest act of leadership is the grace to let it go, so that this institution may endure stronger than ever before. Ang siya namang pag-akyat ni Congressman Faustino Boji D. Tinatanggap ko ng buong kababang loob ang hamon ng pagiging Speaker of the House. Bilang bagong House Speaker, baha ng problema ang haharapin ni D. Unang-una na riyan ay ang investigasyon ng Kamara sa anomalya kaugnay ng flood control projects. Masagasaan na raw ang masagasaan pero walang poprotektahan. Under my leadership, this House will change. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. Sa pagdinig kamakailan ng Senado, kaugnay ng katiwalian sa mga proyekto, nabanggit ng contractor na si Curly Discaya ang pangalan ni Romualdez at ako Bicol Party List Representative Zaldico. Madalas daw silang binabanggit ng mga nakakatransaksyon politiko ni Curly. Ang pagkakadawit na yan ang dahilan ng pag-resign ni Romualdez. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. Giniit naman ni Speaker Dean na magiging patas ang pagdinig ng Kamara. Kung meron mang mga pangalang nabanggit sa mga pagdinig na ito, may mga tamang forum para sila ay makapagpaliwanag. No rank, no ally, no office will be spared from accountability. Bukod dyan, pagtutuunan din daw ng pansin ni D ang pondo para sa 2026. Bubusisiin aniya ito ng maigi. Sisiguraduhin natin na ang bawat sentimo ng paglalaanan ng budget sa bawat departamento ay tutugma sa pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Pagtutulungan nating makapagpasa ng isang maayos at malinis na budget. Kasabay niyan nanawagan din ang bagong House Speaker na sanay mabalik sa Kamara ang tiwala ng publiko. Nakiusap siyang bigyan sana sila ng second chance para malinis ang kanilang hanay. Sa ating pong mga kababayan, hinihiling ko po na magpatuloy tayong magmatsyag at magbantay. Tanging kayo lamang po ang makakapagsabi at makakapagpasya kung dapat bang ibigay ninyo muli ang tiwala sa amin. Meron din siyang mensahe sa bagong Kongreso. Sa bagong Kongreso, ipaparamdam po natin ang tunay na malasakit. Ipapamalas natin ang tunay na paglilingkod. Walang ibang agenda, walang ibang interes. Kapakanan ng Pilipino ang simula, gitna at dulo at wala ng iba. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.